Sa video na ito, ibubunyag natin ang 5 malalakas na pagkain na dapat mong kainin tuwing umaga upang palakasin ang iyong mga binti pagkatapos ng 60. Kung napansin mo na humihina ang iyong mga binti, kung nagiging mahirap ang paglakad, o kung gusto mo lang mapanatili ang iyong kalayaan at kakayahang kumilos habang tumatanda ka, kailangan mong bigyang pansin ito. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang ordinaryong laman ng iyong almusal, sila ang pinakamalakas na kaalyado ng kalikasan para sa lakas ng kalamnan, suporta ng buto, at tibay. Milyon-milyong nakatatanda ang nahaharap sa hamon ng panghihina ng mga binti araw-araw, at hindi lang ito tungkol sa pagiging aktibo. Ang mahihinang binti ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, nagpapababa ng balanse, at unti-unting kumukuha ng iyong kalayaan. Pero ang magandang balita, sa tamang nutrisyon tuwing umaga, maaari mong pabagalin ang pagkawala ng kalamnan, palakasin ang iyong mga buto, at bigyan ang iyong mga binti ng enerhiyang kailangan nila upang dalhin ka sa buong araw. Ang 5 pagkain ito ay suportado ng agham at inirekomenda ng mga eksperto sa kalusugan sa buong mundo. Nagbibigay sila ng mahahalagang protina, bitamina, mineral, at antioxidants na kailangan ng iyong katawan upang ayusin ang kalamnan, bawasan ang pamamaga, at mapanatili ang malakas at matatag na mga binti. Sa pagsasama nito sa iyong araw-araw na routine, mapapansin mo ang pagbuti ng iyong lakas, tibay, at maging ang kumpiyansa habang gumagalaw ka. Kung sang-ayon ka na ang malalakas na binti ay mahalaga para sa mahabang buhay na may kalayaan, i-drop ang ilaya sa comments. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up, dahil sa video na ito, direkta tayo sa punto, walang paligoy-ligoy, walang kwentang-kwento, totoo. Madaling sundan na payo na maaaring baguhin ang iyong buhay simula bukas. Ang lakas ng binti pagkatapos ng 60 ay hindi lang tungkol sa pagiging fit o komportable sa paglakad, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalayaan, pag-iwas sa pagkahulog, at pagpapanatili ng mataas na kalidad ng buhay. Habang tumatanda, natural na humihina at lumiit ang ating mga kalamnan, isang proseso na kilala bilang sarcopenia. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa mga eksperto tulad ni A. Walter Frontera, isang nangungunang mananaliksik sa geriatric exercise science, na pagkatapos ng edad na 50, nawawala ang 1 hanggang 2% ng masa ng kalamnan bawat taon kung hindi ito pinananatili. Ang pagkawala na ito ay lalo na nakikita sa mga binti, na mahalaga sa pagtayo, paglakad, pag-akyat ng hagdan, at kahit sa pag-angat mula sa upuan. Pero narito ang nakakaenganyong bahagi, maaaring pabagalin, at kahit maibalik, ang prosesong ito sa tamang kombinasyon ng nutrisyon at magaan na aktibidad. Kailangan ng iyong mga binti ng fuel gaya ng kahit anong makina, at ang fuel na kailangan nila ay nagmumula sa pagkaing mayaman sa nutrisyon na nagbibigay ng protina, calcium, vitamina E, at mahahalagang antioxidants. Ang mga nutrisyenteng ito ay tumutulong sa pag-ayos ng kalamnan, pagpapalakas ng buto, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagbawas ng pamamaga, na lahat ay nakakatulong sa mas malakas at mas malusog na mga binti. Palagi ang binibigyang diin ng mga doktor at nutrisyonista na ang pagsisimula ng araw sa tamang pagkain ay isa sa pinakamadali at epektibong paraan upang suportahan ang kalusugan ng binti. Kahit isang maliit na pagbabago, tulad ng pagdagdag ng protina sa almusal o nutrient-dense na gulay, ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Kung sang-ayon ka na ang malalakas na binti ay katumbas ng kalayaan at mas magandang buhay pagkatapos ng 60, i-drop ang ilaya sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up dahil ang susunod na matututunan mo ay literal na maaaring baguhin ang pakiramdam at paggana ng iyong mga binti tuwing umaga. Ang itlog ay isa sa pinakamalakas na pagkain na maaari mong kainin sa umaga kung gusto mong palakasin ang iyong mga binti pagkatapos ng 60. Puno ito ng mataas na kalidad na protina, na naglalaman ng lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan ng iyong katawan upang ayusin at buuin ang kalamnan. Pero hindi lang iyon, nagbibigay din ang itlog ng bitamina E, na mahalaga para sa kalusugan ng buto, at choline, na sumusuporta sa iyong mga kalamnan at nerbiyos. Ipinapakita ng mga pag-aaral,
kabilang ang research na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, na ang mga nakatatanda na kumakain ng protina tulad ng itlog sa kanilang almusal ay may mas mahusay na muscle synthesis. Ibig sabihin mas mabilis ang pag-ayos ng kanilang kalamnan at nananatiling malakas. Para sa iyong mga binti, nangangahulugan ito ng mas matatag na balanse, mas mataas na tibay, at mas mababang panganib ng injury o pagkahulog. Ang pagkain ng 2 lamang itlog sa umaga ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Maaari mo itong i-boil, i-scramble, o gawing omelette kasama ang ilang gulay para madagdagan ang nutrisyon. Ang pagsasama ng itlog sa leafy greens tulad ng spinach o pagdagdag ng berries sa gilid ay nagbibigay ng kumpletong almusal na nagbibigay fuel sa iyong mga kalamnan at buto para sa buong araw. Kung kumakain ka na ng itlog sa umaga, i-drop ang iulaya sa comments at kung hindi pa, subukan mong simulan bukas. At tandaan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin ay kasing lakas nito at baka nasa iyong fridge na, kaya manatiling nakatutok. Dahil ang pag-skip dito ay maaaring maging dahilan kung bakit mawawala ang isa sa pinakamadaling paraan upang palakasin ang iyong mga binti pagkatapos ng 60. Ang Greek yogurt ay isa pang kamangha-manghang pagkain na dapat isama sa iyong umaga kung gusto mong palakasin ang iyong mga binti pagkatapos ng 60. Ang espesyal dito ay ang mataas nitong protina, na mas mataas pa kaysa sa regular na yogurt. Mahalaga ang protina para sa pag-aayos, paglaki, at pagpapanatili ng kalamnan, eksakto kung ano ang kailangan ng iyong mga binti para manatiling malakas at matatag habang tumatanda ka. Pero hindi lang iyon, ang Greek yogurt ay mayaman din sa probiotics, ang mabubuting bakterya na tumutulong sa iyong tiyan na maabsorb ng maayos ang mga nutrisyon. Ang malusog na tiyan ay nangangahulugang mas maayos na nakukuha ng iyong katawan ang mga bitamina at mineral sa pagkain mo, kabilang ang calcium, magnesium, at bitamina E, na mahalaga para sa kalusugan ng buto at kalamnan. Ipinakita ng mga eksperto mula sa Journal of Nutrition na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng high-protein dairy products tulad ng Greek yogurt ay may mas mahusay na lakas at mobility ng mga binti kumpara sa hindi. Kahit isang maliit na tasa ng Greek yogurt sa umaga ay makakatulong bawasan ang pagod ng kalamnan, suportahan ang recovery, at panatilihing energized ang iyong mga binti sa buong araw. Para sa dagdag na boost, magdagdag ng fresh berries o kaunting mani. Hindi lamang nito pinapaganda ang lasa, kundi nagbibigay din ng antioxidants at healthy fats na lumalaban sa pamamaga at tumutulong sa mabilis na pag-recover ng iyong mga kalamnan. Kung regular ka nang kumakain ng Greek yogurt, i-drop ang iulaya sa comments. At kung hindi pa, subukan mong idagdag ito bukas ng umaga. Ibibigay mo sa iyong mga binti ang nutrisyon na kailangan nila para manatiling malakas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Sunod, pag-uusapan natin ang isang super energizing na pagkain na nagbibigay fuel sa iyong mga binti buong umaga at tiyak na ayaw mong palampasin ito. Ang oats ay isa sa mga hindi gaanong napapansin na pagkain para sa mga nakatatanda na gustong palakasin ang kanilang mga binti. Pero tunay na powerhouse ito para sa enerhiya at suporta ng kalamnan. Ang oats ay isang complex carbohydrate, ibig sabihin, unti-unti nitong nire-release ang enerhiya sa buong umaga na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng fuel na kailangan nila para manatiling malakas at aktibo. Hindi tulad ng sugary cereals na biglang nagpapataas ng enerhiya at agad bumabagsak, ang oats ay nagbibigay ng steady, sustained energy para sa iyong mga binti at buong katawan. Ngunit hindi lang enerhiya ang benepisyo. Ang oats ay mayaman sa magnesium, zinc, at E vitamins, mga nutrisyon na critical para sa muscle contraction, nerve function, at pangkalahatang tibay. Halimbawa, ang magnesium ay tumutulong sa iyong mga kalamnan na mag-contract at mag-relax ng maayos, na nagpapababa ng stiffness at sumusuporta sa mobility. Ang mga nakatatanda na mababa ang magnesium ay madalas nakararanas ng panghihina at mas madaling makaramdam ng leg cramps.
Inirerekomenda ng mga eksperto mula sa National Institute on Aging ang pagsasama ng oats sa almusal dahil sinusuportahan nito ang parehong muscle strength at cardiovascular health na mahalaga sa pagpapanatili ng mobility at balance. Isang simpleng bowl ng oats kasama ng kaunting mani, seeds, o isang kutsara ng peanut butter ay nagbibigay ng kumpleto at balansing pagkain na nagpapalakas sa iyong mga binti at tumutulong maiwasan ang panghihina. Kung sang-ayon ka na ang oats ay dapat na almusal para sa malalakas na binti, i-drop ang ilaya sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Sunod, lilipat tayo sa isang gulay na madalas nakakaligtaan, ngunit mahalaga para sa lakas ng buto at binti, kaya manatiling nakatutok, ayaw mo itong palampasin. Ang spinach ay higit pa sa simpleng green leafy vegetable. Ito ay isang superfood para sa mga nakatatanda na gustong palakasin ang kanilang mga binti. Puno ito ng bitamina B, calcium, magnesium, at nitrates. Nagbibigay ang spinach ng lahat ng kailangan ng iyong mga kalamnan at buto para manatiling malakas, flexible, at energized. Mahalaga ang bitamina B at calcium para sa kalusugan ng buto, tumutulong maiwasan ang fractures, at mapanatili ang stability habang tumatanda tayo. Ang magnesium naman ay may pangunahing papel sa muscle contraction at relaxation, tinitiyak na gumalaw ng maayos at epektibo ang iyong mga binti. Ang nitrate sa spinach ay lalo pang mahalaga, pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa iyong mga kalamnan na nagdadala ng oxygen at nutrisyon sa mga lugar na pinakakailangan. Mas mahusay na sirkulasyon ang ibig sabihin ng mas mahusay na performance ng iyong mga binti, mas mabilis na recovery, at mas kaunting pagod pagkatapos ng aktibidad. Ipinapakita ng research mula sa Harvard Medical School na ang mga nakatatanda na kasama sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ang leafy greens tulad ng spinach ay nakakaranas ng mas kaunting pagkawala ng kalamnan, mas mahusay na balance, at mas malalakas na lower limbs sa paglipas ng panahon. Kahit isang maliit na serving ng spinach sa iyong almusal, gawin man itong omelette, smoothie, o salted kasama ng itlog, ay nagbibigay ng makapangyarihang boost sa iyong mga binti para sa araw. Kung kasama mo na ang spinach sa iyong pagkain, i-drop ang ilaya sa comments, at kung hindi pa, simulan mo bukas, magugulat ka kung gaano kalakas ang iyong mga binti maaaring maramdaman. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up para suportahan ang channel na ito. Sunod, pag-uusapan natin ang isang prutas na puno ng antioxidants na lumalaban sa pamamaga at tumutulong ang iyong mga kalamnan na mas mabilis mag-recover, isang pagkain na hindi mo dapat palampasin. Maliit man ang berries, malaki ang naitutulong nito sa lakas ng binti pagkatapos ng 60. Ang blueberries, strawberries, raspberries, at blackberries ay puno ng antioxidants at flavonoids na tumutulong labanan ang pamamaga sa iyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang pamamaga ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nakakaranas ang mga nakatatanda ng panghihina ng binti, pagod, at mas mabagal na recovery pagkatapos ng aktibidad. Sa regular na pagkain ng berries, mapoprotektahan mo ang iyong mga kalamnan, mababawasan ang pananakit, at mapapabuti ang tibay. Hindi lang iyon, sinusuportahan din ng berries ang kalusugan ng mga ugat ng dugo na nagpapabuti ng sirkulasyon patungo sa iyong mga binti. Mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugang mas maraming oxygen at nutrisyon ang natatanggap ng iyong mga kalamnan na tumutulong sa kanila na manatiling malakas, mas mabilis mag-recover, at gumana ng mas maayos sa buong araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral na inilathala sa The Journal of Gerontology na ang mga nakatatanda na kasama sa kanilang pagkain ang mga prutas na mayaman sa antioxidants tulad ng berries ay nakakaranas ng mas kaunting pagod ng kalamnan at mas maayos na paggana ng mga binti. Isa sa pinakamahusay na paraan upang kainin ang berries ay idagdag ang isang dakot sa Greek yogurt o oatmeal. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay sa iyo ng protina, fiber, at antioxidants ng sabay, isang kumpletong powerhouse na almusal para sa kalusugan ng binti. Kung nag-enjoy ka na sa berries, drop ang ilaya sa comments. Kung hindi pa, simulan mo bukas, mapapansin mo na mas energized ang iyong mga binti at mas mabilis ang recovery kahit sa magaan na aktibidad.
At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up para suportahan ang channel. Sunod, pag-uusapan natin kung paano pagsamahin ang lahat ng pagkain ito para sa maximum na benepisyo sa lakas ng binti. Dito talaga mababago ang iyong umaga para sa mobility at tibay. Ngayon na natalakay na natin ang 5 malalakas na pagkain, itlog, Greek yogurt, oats, spinach, at berries. Oras na para pag-usapan kung paano ang pagsasama-sama ng mga ito ay makakapag-maximize ng lakas ng iyong mga binti pagkatapos ng 6 na po. Ang pagkain ng bawat pagkain ng hiwalay ay nakakatulong, pero kapag pinagsama ito ng maayos, nabibigyan mo ang iyong katawan ng kumpletong nutrisyon na nagtutulungan para palakasin ang iyong kalamnan, suportahan ang iyong mga buto, at bawasan ang pamamaga. Halimbawa, ang spinach at egg omelette ay nagbibigay sa iyo ng mataas na kalidad na protina, bitamina, at mineral sa isang ulam lang. Idagdag ang isang side ng Greek yogurt na may berries, at nakakakuha ka pa ng karagdagang protina, antioxidants, at probiotics na nagpapabuti ng absorption ng nutrisyon. Toppings ang almusal mo ng oats o kaunting seeds, at magkakaroon ka ng unti-unting lumalabas na enerhiya para patuloy na gumalaw ang iyong mga binti buong umaga. Binibigyang diin ng mga eksperto sa geriatric nutrition na ang balanseng pagkain na may protina, healthy fats, complex carbs, at antioxidants ang pinaka-epektibo sa pagpapanatili ng lakas ng binti at pangkalahatang mobility. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang tumutulong sa mas mabilis na recovery ng kalamnan, kundi nagpapabuti rin ng sirkulasyon, bumabawas ng stiffness, at nagpapataas ng tibay. Subukan ang pag-ikot ng mga kombinasyong ito bawat umaga. Isang araw, gumawa ng omelette na may spinach at isang side ng Greek yogurt na may berries. Sa ibang araw, kumain ng oats na may berries at isang boiled egg. Ang mga simpleng kombinasyong ito ay tinitiyak na makukuha ng iyong mga binti ang lahat ng kailangan nila para manatiling malakas, matatag, at hindi madaling mapagod. Kung handa ka ng pagsamahin ang mga pagkain ito at makita ang tunay na resulta sa lakas ng iyong mga binti, i-drop ang i-raya sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Sunod, pag-uusapan natin ang simpleng morning routine tips na, kapag pinagsama sa mga pagkain ito, ay magdadala sa lakas ng iyong mga binti sa susunod na antas. Makapangyarihan ang pagkain ng tamang pagkain, pero kung gusto mong tunay na ma-maximize ang lakas ng binti pagkatapos ng 6 na po, ang pagsasama ng nutrisyon sa isang simpleng morning routine ay makagawa ng malaking pagkakaiba. Ang maliliit at tuloy-tuloy na aksyon bawat umaga ay maaaring magpabuti ng sirkulasyon, flexibility, at pangkalahatang performance ng kalamnan na nagbibigay sa iyo ng mas malakas at mas matatag na mga binti. Magsimula sa magaan na leg stretches agad paggising. Ang simpleng galaw tulad ng calf raises, seated leg extensions, o gentle hamstring stretches ay tumutulong paluwagin ang mga kalamnan, pataasin ang daloy ng dugo, at bawasan ang stiffness. Binibigyang diin ng mga eksperto mula sa National Institute on Aging na kahit 5 hanggang 10 minuto ng stretching bawat umaga ay makabuluhang nagpapabuti ng mobility sa paglipas ng panahon. Sunod, subukang maglakad ng kaunti sa umaga, kahit sa paligid lang ng bahay o bakuran. Ang paglakad ay nagpapasigla sa mga kalamnan ng binti, nagpapalakas ng buto, at nagpapabuti ng balanse. Kapag pinagsama ito sa nutrient-rich na almusal, nakakakuha ang iyong mga kalamnan ng fuel at aktibidad na kailangan nila para manatiling malakas. Mahalaga rin ang hydration. Ang pag-inom ng isang baso ng tubig bago o habang nag-aalmusal ay tumutulong sa tamang contraction at relaxation ng kalamnan, bumabawas ng pagod, at sumusuporta sa pangkalahatang performance ng binti. Ang mga dehydrate na kalamnan ay mas mahina at mas prone sa cramps, lalo na sa mga nakatatanda. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga simpleng morning habits na ito sa 5 powerhouse foods, nagkakaroon ka ng kumpletong sistema para sa mas malakas at mas matibay na mga binti. Kung sang-ayon ka na ang mga morning routines na ito ay makakapagpalakas ng iyong mga binti, i-drop ang i-laya sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up.
Sunod, tatalakayin natin ang mga pagkain at gawin na dapat iwasan dahil maaari itong palihim na pumahina sa iyong mga binti sa paglipas ng panahon, isang paksa na dapat malaman ng bawat nakatatanda. Habang mahalaga na tutukan ang mga pagkain na nagpapalakas sa iyong mga binti, kasing halaga rin na iwasan ang mga pagkaing palihim na nagpapahina sa kanila sa paglipas ng panahon. Ang ilang pagpipilian sa pagkain ay maaaring magdulot ng pamamaga, pagkawala ng kalamnan, at pagbawas ng sirkulasyon, na direktang nakakaapekto sa lakas at mobility ng iyong mga binti. Halimbawa, ang mga processed foods ay madalas mataas sa asukal, unhealthy fats, at sodium na maaaring magdulot ng pamamaga at water retention. Hindi lamang nito naapektuhan ang iyong mga kasukasuan, kundi nagpapapahina rin sa pakiramdam ng iyong mga kalamnan at nagpapabilis ng pagkapagod. Ang fried foods at fast foods ay maaaring magkaroon ng katulad na epekto na nagdudulot ng stiffness, mahinang sirkulasyon, at mabagal na recovery pagkatapos ng anumang aktibidad. Lalo pang nakasasama ang labis na asukal. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mataas na konsumo ng asukal ay maaaring makasira sa tissue ng kalamnan, bawasan ang protein synthesis, at pabilisin ang pagkawala ng kalamnan sa mga nakatatanda. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong gawing mas mahina ang iyong mga binti, mas hindi matatag, at mas prone sa cramps o pagkahulog. Sa halip na mga pagkain ito, tutukan ang 5 powerhouse foods na tinalakay natin kanina: itlog, Greek yogurt, oats, spinach, at berries. Ang mga ito ay nagbibigay ng nutrisyon na kailangan ng iyong mga binti para mag-recover, lumakas, at gumana ng maayos araw-araw. Ang pag-iwas sa mga nakasasamang pagkain habang kumakain ng nutrient-rich meals ay lumilikha ng proteksyon na epekto na nagpapabagal sa pagkawala ng kalamnan at nagpapanatili ng lakas ng iyong mga binti sa loob at lampas pa ng iyong 6 na pula. Kung sang-ayon ka na ang pag-iwas sa mga pagkain ito ay kasing halaga ng pagkain ng tama, i-drop ang isaya sa comments. At gaya ng dati, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up upang suportahan ang channel. Sunod, pag-uusapan natin kung paano subaybayan ang iyong progreso para makita mo ang totoong pagpapabuti sa lakas at mobility ng iyong mga binti sa paglipas ng panahon. Ang pagsubaybay sa iyong progreso ay isa sa pinakamahalagang hakbang upang palakasin ang iyong mga binti pagkatapos ng 6 na po. Maaari kang kumain ng tamang pagkain at sundan ang mga routine, pero kung hindi mo minomonitor ang iyong mga improvement, mahirap malaman kung ano ang epektibo at saan ka maaaring kailanganin mag-adjust. Magsimula sa pamamagitan ng simpleng weekly journal. Isulat kung gaano kalayo ang iyong nalalakaran, ilang hakbang ang nagagawa mo, at kung paano ang pakiramdam ng iyong mga binti habang at pagkatapos ng aktibidad. I-record ang mga basic exercises tulad ng squats, leg lifts, o stretches, at isulat kung mas madali o mas mahirap ito sa paglipas ng panahon. Kahit maliliit na pagbuti ay mahalaga, pinapakita nito na ang iyong mga kalamnan ay lumalakas, ang balanse ay gumaganda, at ang tibay ay tumataas. Makatutulong din ang pagsubaybay sa iyong pagkain. Isulat kung kailan mo kinakain ang 5 powerhouse foods, itlog, Greek yogurt, oats, spinach, at berries, at obserbahan kung paano tumutugon ang iyong enerhiya at lakas ng binti. Lumilikha ito ng malinaw na larawan kung ano ang pinakamainam para sa iyong katawan. Binibigyang diin ng mga eksperto sa geriatric health na ang visualizing progress ay nakaka-motivate sa consistency. Kapag nakikita mo na kaya mong maglakad ng mas malayo, umakyat ng hagdan ng madali, o matapos ang exercises ng hindi napapagod, pinapalakas nito ang habit at nagpapanatili sa iyo na committed sa leg strengthening routine. Kung handa ka nang simulan ang pagsubaybay sa iyong progreso at kontrolin ang kalusugan ng iyong mga binti, i-drop ang isaya sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Sunod, tatapusin natin ito sa mga huling takeaways at encouragement upang mapanatiling malakas at malusog ang iyong mga binti sa loob at lampas pa ng iyong 6 na pula. Ngayon na natalakay na natin ang 5 powerhouse foods, morning routines, at ang mga hakbang upang maiwasan ang pagpapahina ng binti,
oras na para sa huling takeaways at encouragement. Tandaan, ang malalakas na binti pagkatapos ng 60 ay hindi lamang pangarap, ganap itong maaabot sa pamamagitan ng consistency, tamang nutrisyon, at simpleng daily habits. Simulan ang iyong umaga sa itlog, Greek yogurt, oats, spinach, at berries. Ang mga pagkain ito ay nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng protina, bitamina, mineral, at antioxidants na kailangan nila upang manatiling malakas, mas mabilis mag-recover, at mabawasan ang pamamaga. Pagsamahin ito sa light stretches, maikling paglakad, at tamang hydration, at makakalikha ka ng kumpletong sistema para sa lakas ng binti at pangkalahatang mobility. Iwasan ang processed foods, labis na asukal, at fried meals. Ang mga ito ay maaaring palihim na pumahina sa iyong mga kalamnan, bawasan ang sirkulasyon, at dagdagan ang pagod. Sa pagtutok sa tamang pagkain at gawi, aktibong pinoprotektahan mo ang iyong mga binti, pinapabuti ang balanse, at pinananatili ang kalayaan. Subaybayan ang iyong progreso bawat linggo. Pansinin ang pagbuti ng iyong lakas, pakiramdam na mas matatag ang iyong mga binti, at ipagdiwang ang maliliit na tagumpay, bawat hakbang, bawat stretch, bawat healthy meal ay naglalapit sa iyo sa mas malalakas na binti at mas aktibo, independent na buhay. Kung handa ka nang mag-commit sa routine na ito simula bukas, i-drop ang iulaya sa comments. Tandaan, hindi kailanman huli para kontrolin ang iyong kalusugan at mobility. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up upang manatiling updated sa mas maraming practical tips na makakapagpabuti sa iyong buhay pagkatapos ng 60. Ang iyong mga binti ang pundasyon ng iyong kalayaan. Alagaan ang mga ito, pakainin ng tamang pagkain, at igalaw ng may layunin. Kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy, hindi lamang malalakas ang iyong mga binti kundi mapapabuti rin ang iyong kumpiyansa, enerhiya, at kalidad ng buhay.